Isang sobrang puno ng pera laban sa 7 taong pagtitiis. Sa gitna ng marangyang Palasyo de Oro, suot ang lumang bestidang basang-basa ng ulan, napanood ni Mirelda kung paano lumuhod ang kanyang asawa sa harap ng ibang babae. Diyan ka nababagay. Sa putikan, kutyang bitiw ng kanyang biyenan. Habang pumuputok ang mga paputok ng pagdiriwang, isang malakas na hapdi ang gumuhit sa kanyang sinapupunan. Magagawa ba niyang isilang ang kanyang mga anak sa gitna ng pagkakanulo? O ito na ang katapusan ng isang inang itinuring na basura? Abangan ang muling pagbangon mula sa abo. Valeria Montenegro, ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Will you marry me? Ang mga salitang iyon ay tila mga talim na bumaon sa puso ni Mirelda habang nakatayo siya sa gilid ng malaking pintuan ng Palasyo de Oro. Basang-basa ang kanyang lumang bestida mula sa malakas na ulan sa labas, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang isang plastik na naglalaman ng kanilang marriage certificate. Iyon ang dokumentong ipinapadala sa kanya ng kanyang biyenan dahil may mahalaga raw na kailangan si Rafael. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang asawang nangangailangan ng tulong, kundi ang asawang nakaluhod sa harap ng isang kumikinang na babae. Sa gitna ng palakpakan at liwanag ng mga chandelier na tila nangungutya sa kanyang kahirapan, 8 buwan na ang kanyang dinadalang tamtay, at sa bawat pintig ng kanyang puso, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang sinapupunan. Kanina lamang, sa loob ng mausok at maingay na diip, iniisip niya kung paano niya sosopresahin si Rafael ng mainit na lugaw na kanyang itinabi para rito. Ngunit ngayon, ang tanging lasa sa kanyang bibig ay ang pait ng sariling mga luha na humahalo sa tubig ulan na gumugulong sa kanyang mga pisngi. Mirelda, sumama ka sa akin. Isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso ang nagpalingon sa kanya. Ang kanyang biyenan, si Doña Celestina, ay nakatayo na sa kanyang tabi. Walang bakas ng awa sa mga mata nito, tanging pandidiri lamang habang nakatingin sa basang-basa niyang anyo. Hinila siya nito patungo sa isang madilim at bakanteng pasilyo, malayo sa mga kumukutitap na ilaw ng pagdiriwang. Nang makasiguro na walang makakakita sa kanila, hinarap siya ng matanda at kumuha ng isang sobre mula sa mamahaling bag nito. Isang tumpok ng pera ang inilabas nito at walang pakundangan na isinampal sa dibdib ni Mirelda. Ang bawat papel ay tila nag-iiwan ng paso sa kanyang balat. Connie, ito ang kabayaran sa 7 taon mo. Huwag kang maging tanga. Tumingin ka sa paligid mo at tumingin ka sa sarili mo. Amoy lugaw ka, Mirelda. Ang dumi-dumi mo. Akala mo ba ay hahayaan kong masira ang kinabukasan ng anak ko dahil sa isang katulad mong tagatondo? Kung mahal mo talaga si Rafael, pirmahan mo ang annulment papers na ito at maglaho ka na. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Kami ang nagahon sa'yo sa putikan noon. Kaya ngayon, matuto kang magbayad. Hindi makapagsalita si Mirelda. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang pangako ni Rafael nung mga panahong wala pa silang makain at tanging pagmamahal lang ang pinagsasaluhan nila sa maliit nilang barong-barong. Ngunit bago pa siya makasagot, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Si Rafael, ang kanyang asawa, ang lalaking pinagsilbihan niya, ang lalaking ipinaglaban niya ng mga barong para magmukhang kagalang-galang sa bangko habang siya ay nagtitiyaga sa tira-tirang pagkain. Lumapit ito, ngunit sa halip na yakap ay isang malamig at mapanghusgang tingin ang ibinigay nito sa kanya. Rafael, may mga anak tayo. Halos pabulong na, sabi ni Mirelda habang hinahawakan ng kanyang malaking tiyan. Tumingin si Rafael sa mga gwardiyang papalapit. Pagkatapos ay binaling ang tingin sa mga bisitang nagsisimulang lumingon sa kanilang direksyon. Walang bakas ng pagkilala sa kanyang mga mata. I'm sorry but I don't know this woman. Security,
Please remove this beggar. Nagkakalat siya ng dumi sa venue. Baka kung anong sakit pa ang makuha ng mga guest ko sa kanya. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Mirelda. Ang plastic na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig at ang kanilang marriage certificate ay nabasa ng tubig na tumutulo mula sa kanyang buhok. Pinanood niya ang kanyang asawa na tumalikod at bumalik sa tabi ni Valeria habang masayang muling ibinibida ang kanilang engagement. Sa sandaling iyon, isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Tila may humahatak sa kanyang kaloob-looban, isang sakit na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang kanyang mga binti ay naging malambot na tila gawa sa papel at dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na marmol ng pasilyo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, ngunit nananatiling malinaw sa kanyang pandinig ang masayang tawanan ni na Rafael at Valeria na unti-unting lumalayo. Bakit? Bakit ang taong itinuring niyang mundo ay siya pang kikitil sa kanyang buhay? Habang ang malalamig na butil ng ulan ay patuloy na tumatama sa labas, naramdaman ni Mirelda ang unang pag-agos ng likido sa kanyang mga binti, kasabay ng isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Panginoon, ililigtas mo ba ang aking mga anak? O hahayaan mo kaming mamatay sa gitna ng karangyaan ito na kailanman ay hindi naging para sa amin? Ang bawat paghinga ni Mirelda ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan habang nakahiga siya sa malamig at matigas na stretcher ng pampublikong ospital. Ang amoy ng alkohol, halong amoy ng kalawang at luma, ay sumasakal sa kanyang pandama. Wala rito ang mabangong samyo ng mga bulaklak sa Palacio de Oro. Wala rito ang malalambot na carpet na tinapakan ng kanyang asawa. Ang tanging narito ay ang nakakasilaw na puting ilaw sa kisame na tila humuhusga sa kanyang naghihingalong kalagayan. Huwag po, ang mga anak ko. Iligtas niyo ang mga anak ko. Ang tanging bulong na lumalabas sa kanyang nanginginig na labi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng stretcher hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Bawat hilab ng kanyang sinapupunan ay tila isang malakas na paghila ng kanyang kaluluwa palabas ng kanyang katawan. Walang Rafael na humahawak sa kanyang kamay. Walang Celestina na nag-aalala. Ang tanging kasama niya ay ang mga estrangherong doktor at nurse na nagmamadali sa gitna ng ingay ng mga gulong ng stretcher na tumatama sa hindi pantay na sahig. Naisip ni Mirelda ang 7 taon na ibinigay niya para sa pangarap ng asawa. Lahat ng pagtitiis niya sa tondo, ang bawat subo ng kanin na itinabi niya para kay Rafael, at ang bawat gabing pinagpuyatan niya para lamang makapag-ipon ng sapat na pera para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Lahat ng iyon ay nauwi sa sandaling ito, ang kanyang pagiging mag-isa sa pinto ng kamatayan. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang katawan ay hindi mapapantayan ng sugat na iniwan ng pagtataksil sa kanyang puso. Nang ipasok siya sa loob ng delivery room, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na bakal ng mga kagamitang medikal. Sa bawat ire, sa bawat pag-ungol ng sakit na hindi na niya kayang isigaw, nararamdaman niya ang unti-unting paglaya ng 3 maliliit na buhay mula sa kanyang katawan. Ngunit kasabay ng kanilang pagsilang ay ang nakakatakot na katahimikan sa loob ng silid. Hindi niya narinig ang malalakas na iyak na dapat sana ay nagbibigay ng pag-asa. Ang tanging narinig niya ay ang mabilis na pag-uusap ng mga doktor sa wikang hindi niya maintindihan, ang mabilis na paggalaw ng mga kagamitan, at ang mabigat na paghinga ng mga nurse. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit dahil sa labis na kapaguran, ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng malay, isang malamig na katotohanan ang gumising sa kanyang diwa. Dahan-dahang lumapit ang isang doktor sa kanyang tabi. Ang mukha nito ay bakas ang pagod at bigat ng balitang hatid. Hinawakan nito ang kanyang balikat ng may pag-iingat, ngunit ang bawat salitang binitawan nito
ay tila isang bagong hatol ng kamatayan para kay Mirelda. Mrs. Vergara, nakalabas na ang mga bata. Ngunit dahil sa stress at premature birth, napakahina ng kanilang mga baga. Lalo na ang pangatlong sanggol, kailangan natin siyang isailalim sa agarang operasyon at ilagay sa intensive care unit. Paliwanag ng doktor, ang tinig ay puno ng seryosong tono. Pero kailangan niyo munang ayusin ang deposit sa billing office. Malaking halaga ang kakailanganin para sa mga gamot at kagamitan upang mapanatiling buhay ang inyong mga anak. Kung hindi, baka hindi nila kayanin ang susunod na ilang oras. Tila tumigil ang mundo ni Mirelda. Ang deposit? Saan siya kukuha ng pera? Ang lahat ng kanyang ipon ay kinuha ni Rafael. Ang tanging bitbit niya ay ang basang sobrang puno ng pera mula kay Doña Celestina, ang perang kabayaran sa kanyang dignidad, ang perang pambili sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa malayo, sa bintana, kung saan patuloy ang pagbuhos ng ulan, at naramdaman niya ang matinding pait. Ang buhay ng kanyang mga anak ay nakadepende na ngayon sa perang ibinigay ng taong sumira sa kanyang buhay. Magagawa ba niyang gamitin ang perang yon para iligtas ang kanyang mga sanggol? O hahayaan niyang mamatay ang bunga ng kanyang pag-ibig dahil sa kanyang natitirang dangal? Habang ang taktak ng orasan sa pader ay tila nagbibilang ng bawat nalalabing sandali ng kanyang mga anak, alam ni Mirelda na wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumunok ng sariling lason. Sa bawat paghawak ni Mirelda sa basang sobrang naglalaman ng pera, tila may mga tinik na bumaon sa kanyang palad. Ang perang iyon na ibinigay ni Doña Celestina upang burahin ang kanyang pagkatao ay siya na ngayong tanging pag-asa upang manatiling humihinga ang kanyang ikatlong sanggol. Ang bawat hakbang niya patungo sa billing office ng ospital ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang katawan ay mahina pa mula sa operasyon, ang kanyang mga binti ay nanginginig, at ang bawat hininga niya ay may dalang hapdi ng tahi sa kanyang sinapupunan. Nang ilapag niya ang mga basang perang papel sa counter, nakita niya ang mapanghusgang tingin ng kahera. Ang bawat sentimo ay amoy ulan, amoy pawis at amoy ng kanyang nawasak na dangal. Ngunit hindi niya ininda ang kahihiyan. Sa kanyang isip, ang tanging mahalaga ay ang malamig na katawan ng kanyang anak sa loob ng incubator na naghihintay ng pagkakataong mabuhay sa mundong maaga siyang tinalikuran. Pagbalik niya sa kanyang higaan sa pampublikong ward kung saan ang ingay ng mga umiiyak na sanggol at ang mahinang pag-uusap ng ibang mga pasyente ay nagsisilbing musika ng kahirapan, isang lalaking nakasuot ng pormal na barong ang naghihintay sa tabi ng kanyang kama. Hindi ito si Rafael. Hindi ito ang asawang dapat ay nagbabantay sa kanya. Ang lalaki ay may hawak na isang makapal na folder at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Mirelda Vergara? Ang tanong ng lalaki. Ang boses ay walang anumang bakas ng emosyon. Hindi ito naghihintay ng sagot. Inilapag nito ang isang puting papel sa ibabaw ng kanyang kumot. Ako ay isang process server. Ipinapaabot ko sa iyo ang opisyal na summons para sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council. Ayon sa mga dokumento, ikaw ang nakatalagang CEO at may-ari ng Vergara Global Holdings at 3 pang kumpanya na sangkot sa bilyong pisong utang at iligal na transaksyon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mirelda. Ang mga salitang CEO at bilyong piso ay tila mga banyagang tunog na walang kahulugan sa isang babaeng ang tanging alam na negosyo ay ang pagtitinda ng lugaw at paglalaba ng damit ng iba. Ngunit habang binubuklat niya ang folder, nakita niya ang kanyang sariling lagda sa bawat pahina, ang kanyang pirma na buong tiwala niyang ibinibigay kay Rafael tuwing sasabihin nito na para iyon sa kanilang kinabukasan ay naging ebidensya na ngayon ng kanyang sariling pagkawasak. Naintindihan na niya ang lahat. Hindi lang siya basta iniwan ni Rafael para sa isang mayamang babae. Ginamit siya ni Rafael bilang isang panangga, isang sacrificial lamb
nahaharap sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Ang bawat mamahaling sasakyan ni Rafael, ang bawat suot nitong alahas, at ang marangyang kasal na nagaganap sa Palasyo de Oro ay nakatindig sa ibabaw ng kanyang pangalan na balang araw ay makakalaboso. Ang bawat hibla ng kanyang pagmamahal ay unti-unting naging abo. Habang tinitingnan niya ang summons na nakapatong sa kanyang nanghihinang katawan, naramdaman ni Mirelda ang isang uri ng galit na hindi niya akalaing kaya niyang taglayin. Isang galit na mas matalas kaysa sa anumang kutsilyo at mas malalim kaysa sa anumang dagat. Napatingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha, kundi ng isang mapanganib na ningas. Paano nagawang sunugin ng lalaking minahal niya ang tanging tulay na mag-uugnay sa kanyang mga anak? Paano siya mabubuhay para sa 3 sanggol kung ang kanyang kinabukasan ay nakakandado na sa likod ng mga rehas na bakal bago pa man siya makalabas ng ospital? Ang katahimikan sa loob ng ward ay nabasag lamang ng dahan-dahang pumatak ang isang luhang hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa panunumpa. Isang panunumpang hindi siya papayag na ang kanyang mga anak ay lumaking anak ng isang kriminal, habang ang tunay na demonyo ay nagsasaya sa palasyo ng ginto. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa gamot. Ang iba ay kailangang dumaan sa apoy upang tumibay. Habang nakatayo si Mirelda sa harap ng salamin ng nursery room, pinagmamasdan ng kanyang ikatlong anak na nakakabit sa napakaraming tubo. Tila unti-unti siyang nauubos. Ang puting papel ng summons na hawak niya ay lukot na dahil sa higpit ng kanyang kapit. Sa labas ng bintana, ang langit ng Maynila ay kulay abo. Tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dinadala. Isang matangkad at kagalang-galang na lalaki ang dahan-dahang lumapit sa kanyang tabi. Ang bawat hakbang ng sapatos nito sa makintab na sahig ng ospital ay may dalang awtoridad. Isang uri ng tunog na hindi nababagay sa pampublikong ward na iyon. Nakasuot ito ng mamahaling barong at sa kabila ng katandaan, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng karunungan. Ang batang iyon, kasing tapang siya ng kanyang ina. Ang malalim na tinig ng lalaki ay bumasag sa katahimikan. Napalingon si Mirelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagod. Sino po sila? Hindi ko po kayo kilala. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Isang ngiting tila may dalang alaala ng nakaraan. Maraming taon na ang nakalilipas sa gitna ng isang naglalagablab na sunog sa isang bodega sa Tondo. Isang batang babae ang pumasok sa loob ng makapal na usok para iligtas ang aking anak na babae. Nawala ang batang iyon bago ko pa man siya mapasalamatan, ngunit ang peklat sa iyong kaliwang braso, iyon ang hindi ko malilimutan. Napaatras si Mirelda, dahan-dahang hinawakan ang lumang peklat sa kanyang braso na matagal na niyang kinalimutan. Ito ang sugat na nakuha niya noong siya ay 18 taong gulang pa lamang. Ang dahilan kung bakit siya laging nakasuot ng mahabang manggas para hindi ito makita ni Rafael. Ako si Esteban Laureano, pagpapakilala ng matanda. Matagal kitang hinanap, Mirelda. At ngayong nahanap na kita, nakikita ko ang isang inang dinudurog ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya. Nakita ko ang mga papeles na hawak mo. Alam ko ang ginagawa ng mga Altamonte. Napayoko si Mirelda, ang kanyang mga luha ay muling nagbanta. Wala na po akong laban, Don Esteban. Wala akong pera. May mga kaso ako. At ang mga anak ko ay nanganganib. Rafael took everything from me. Wala na po akong silbi. Lumapit si Don Esteban at humawak sa railings ng nursery. Pinagmamasdan ng mga sanggol. Ang pera ay madaling maubos, Mirelda. At ang awa ay hindi nakakabusog. Kung bibigyan kita ng 1,000,000 piso ngayon, baka bukas ay mahanap ulit ng mga Altamonte ang paraan para bawiin yon sa'yo. Ang kailangan mo ay hindi limos, kundi sandata. Hinarap niya si Mirelda ng may seryosong tingin. Tutulungan kita sa operasyon ng iyong anak.
Babayaran ko ang lahat ng utang na ipinangalan sa'yo. Ngunit may isang kapalit. Simula ngayong araw, kailangan mong mamatay bilang ang Mirelda na kilala nilang mahina. Kailangan mong magtrabaho para sa akin. Tuturuan kita kung paano basahin ang kanilang mga laro, kung paano gamitin ang batas na ipinantatali nila sa iyo, at kung paano bawiin ang bawat sentimong ninakaw nila sa iyong dangal. Are you ready to be more than just a victim, Mirelda? Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging mabigat. Tumingin si Mirelda sa kanyang mga anak, pagkatapos ay kay Don Esteban. Sa loob ng kanyang dibdib, ang dating namamatay na ningas ng pag-asa ay muling nagliyab. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang apoy ng pagmamahal. Ito na ang apoy ng katarungan. Ano po ang kailangan kong gawin? Ang tanong ni Mirelda, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Tumingin si Don Esteban sa summons na hawak ni Mirelda at dahan-dahang kinuha ito. Ang unang hakbang. Kailangan nating gawing totoo ang titulong ibinigay nila sa iyo. Kung gusto nilang maging CEO ka ng isang kumpanyang gumagawa ng dumi, gagawin kitang reyna ng isang imperyong wawasak sa kanila. Pero babala Mirelda, sa landas na ito, wala nang puwang ang paglingon sa nakaraan. Dahan-dahang tumango si Mirelda, ngunit bago pa man siya makasagot, isang nurse ang mabilis na lumabas mula sa ICU. Ang mukha nito ay puno ng kaba. Mrs. Vergara, ang heartbeat ng pangatlong baby, biglang bumabagsak. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng intensive care unit ay tila isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Mirelda habang pinapanood niya ang pagkakagulo ng mga mediko sa paligid ng kanyang maliit na sanggol. Ang mabilis na paggalaw ng mga kagamitang medikal at ang mahinang pag-ilaw ng mga monitor ay nagsilbing saksi sa isang labanang hindi nakikita. Ngunit sa gitna ng unos na yon, nanatiling nakatayo si Don Esteban sa kanyang likuran, isang aninong nagbibigay ng proteksyon at kasiguruhan. Dahil sa mabilis na pagpasok ng mga espesyalistang kinuha ng matanda, muling bumalik ang maayos na ritmo ng paghinga ng bata. Ang panganib ay lumipas, ngunit ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula ng gabing iyon. Ang buhay ni Mirelda ay naging isang walang katapusang siklo ng pagtitiis at pagsisikap. Sa gitna ng ingay at alikabok ng tondo, muling nabuksan ang kanyang maliit na karinderya ng lugaw. Tuwing 3:00 ng madaling araw, habang ang buong mundo ay natutulog pa, ang usok mula sa kanyang malaking kaldero ay nagsisimula nang humalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Ang bawat ikot ng kanyang sandok sa malapot na kanin ay tila isang panalangin para sa 3 sanggol na mahimbing na natutulog sa loob ng kanilang maliit na bahay. Mirelda, anak, magpahinga ka naman kahit sandali. Kanina ka pa dyan sa harap ng kalan. Ang malambot na tinig ni Nanay Ising, ang kanyang matapat na kapitbahay na nagsilbing sandigan niya mula nang bumalik siya sa komunidad. Si Nanay Ising ang nag-aalaga sa mga triplets tuwing kailangang umalis ni Mirelda para sa kanyang lihim na tungkulin. Ngumiti si Mirelda bagaman ang pagod ay bakas sa kanyang mga mata. Kailangan po, Nay Ising, para sa mga bata at para na rin sa sarili ko. Pagkatapos ng maghapong pagtitinda, hindi nagtatapos ang araw ni Mirelda sa paghuhugas ng mga pinagkainan. Sa pagsapit ng hapon, ang kanyang simpleng pambahay ay napapalitan ng isang malinis na uniforme ng janitress. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Don Esteban, pumasok siya bilang tagalinis sa isa sa mga malalaking warehouse ng Laureano Logistics. Ngunit ang paglilinis ay isang balat kayo lamang. Sa tuwing natatapos ang kanyang shift, dinadala siya ni Don Esteban sa kanyang pribadong silid-aklatan. Doon, ang mga walis at basahan ay napapalitan ng mga makakapal na folder, ledger, at mga dokumento ng batas. Tumingin ka sa mga numerong ito, Mirelda. Turo ni Don Esteban sa isang financial statement. Dito mo makikita ang kasinungalingan ng iyong asawa. Ang perang ipinangalan sa iyo ay hindi nawala. Inikot lang nila sa mga pekeng kumpanya
para magmukhang legal. Kung matututunan mong basahin ang agos ng pera, malalaman mo kung kailan sila pinakamahina. Ang pag-aaral ni Merelda ay hindi madali. Ang kanyang ulo ay tila sasabog sa dami ng terminolohiyang kailangan niyang sauluhin. Equity, liability, litigation, annulment. May mga gabing umiiyak siya sa gitna ng pagbabasa dahil sa labis na puyat, habang naririnig ang sabay-sabay na pag-iyak ng kanyang mga anak. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang hapdi ng kanyang mga sugat, naaalala niya ang malamig na mukha ni Rafael at ang mapang-aping boses ni Doña Celestina. Ang sakit ay nagiging gasolina upang ituloy ang laban. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi si Merelda, bit-bit ang ilang mga libro. Dumaan siya sa isang maliit na tindahan na may nakabukas na telebisyon. Nagtitipon-tipon ang mga kababaihan sa paligid nito, abala sa panonood ng isang showbiz news program. Hindi sinasadyang napatingin si Merelda sa screen at tila tumigil ang kanyang mundo. The wedding of the year is finally happening. Ang masayang boses ng reporter. Ipinakita sa screen ang isang marangyang garden sa isang hotel sa Makati. Nakasuot ng mamahaling tuxedo si Rafael, mukhang masaya at matagumpay, habang nakayakap sa kanya si Valeria na may bitbit na malaking buke ng mga bulaklak. Ibinabalita ang kanilang nalalapit na engrandeng kasal na gaganapin sa susunod na buwan. Napakaswerte naman ng babaeng yan, no? Ang gwapo na, ang yaman pa ng mapapangasawa. Komento ng isang kapitbahay ni Merelda na hindi nakapansin sa kanyang presensya. Napahigpit ang hawak ni Merelda sa kanyang mga libro. Ang puso niyang akala niya ay manhid na, ay muling kumitig sa matinding galit. Habang siya ay nagkakahirap sa pagtitinda ng lugaw at paglilinis ng sahig, upang maisalba ang kanyang pangalan at ang kinabukasan ng kanyang mga anak, ang lalaking sumira sa kanya ay handa nang magsimula ng bagong buhay sa ibabaw ng kanyang pagdurusa. Dahan-dahang tumalikod si Merelda at naglakad palayo. Hindi na siya iiyak. Ang bawat patak ng luha niya noon ay naging matitigas na bato na ngayon. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, nakita niya ang isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat nito. Isang sasakyang hindi na babagay sa maduming eskinita ng tondo. Ang pinakamadilim na lihim ay hindi laging nakatago sa ilalim ng lupa. Madalas ay matatagpuan ang mga ito sa pagitan ng mga puting pahina ng isang mamahaling folder sa loob ng opisina ni Don Esteban, kung saan ang bawat gamit ay yari sa madilim na kahoy at amoy ng lumang karunungan. Dahan-dahang ikinukuskos ni Merelda ang basahan sa ibabaw ng malapad na mesa. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa kinang ng kahoy, kundi sa mga dokumentong sadyang iniwan doon para sa kanyang pagsusuri. Gabi-gabi, ang katahimikan ng gusali ay nagiging katuwang ni Merelda. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-agos ng hangin mula sa aircon at ang marahang pag-aspas ng mga papel habang inililipat niya ang mga ito. Ang kanyang mga kamay na maghapong nakababad sa tubig na may sabon dahil sa pagtitinda ng lugaw ay tila nanginginig habang hinahawakan ang mga file na may tatak na Altamonte Group of Companies. Sa bawat numero at lagdang nakikita niya, tila binubuksan niya ang isang sugat na pilit niyang pinahihilom. Huwag kang titingin sa kabuuan, Merelda. Hanapin mo ang maliliit na lamat. Ang tinig ni Don Esteban ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Naupo siya sa sahig, sa likod ng malaking mesa, upang masigurong hindi siya makikita ng sino mang dadaan sa labas. Binuklat niya ang folder ng Vergara Global Holdings, ang kumpanyang hindi niya alam na pag-aari niya pala. Habang binabasa niya ang mga financial statement, unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang isang mapanganib na blueprint. Nakita niya ang mga sunod-sunod na paglilipat ng pondo mula sa kumpanya ni Valeria Montenegro patungo sa kumpanyang nakapangalan sa kanya. At pagkatapos ay mabilis itong itatransfer sa mga offshore accounts sa ibang bansa. Isang money laundering machine ang kumpanyang ito at siya ang nakatalagang mukha na haharap
Sa oras na sumabog ang lahat, ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang loan agreement mula sa isang pribadong bangko na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Ang petsa ng dokumento ay ang mismong araw kung kailan isinilang ang kanyang mga triplets. Ang araw kung kailan siya nag-aagaw buhay sa pampublikong ospital habang si Rafael ay nakaluhod sa harap ng ibang babae. Dahan-dahang hinaplos ni Mirelda ang papel. Ang kanyang mga magagaspang na daliri ay dumaan sa ibabaw ng lagda sa ibaba ng dokumento. Isang marahang pintig ng kaba ang sumabog sa kanyang dibdib. Ang lagda ay kamukhang-kamukha ng sa kanya. Ang bawat kurba, ang bawat tuldok, ang paraan ng pagkakabit ng mga letra. Kung titingnan ng isang karaniwang tao, sasabihin nilang siya nga ang pumirma nito. Ngunit alam ni Mirelda ang katotohanan. Noong araw na yon, wala siyang hawak na bulpen. Tanging ang gilid ng stretcher ang kanyang mahigpit na pinanghahawakan dahil sa matinding sakit. Kumuha siya ng isang maliit na magnifying glass mula sa drawer ni Don Esteban, gaya ng itinuro sa kanya. Sa ilalim ng pinalalaking imahe, nakita niya ang isang maliit na marka, isang hindi pantay na presyo ng tinta na karaniwan lamang sa mga taong gumagaya ng sulat kamay. Hindi lang ito basta panggagaya, ito ay isang sadyang pagtataksil na pinagplanuhan ng maraming buwan bago pa ang gabing iyon sa Palacio de Oro. Naramdaman ni Mirelda ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Ang bawat sentimo ng bilyong-pisong utang na yon ay hindi ginamit para sa kanila. Ginamit yon ni Rafael upang bumili ng mga shares sa kumpanya ng mga Montenegro, upang magmukhang mayaman at karapat-dapat sa paningin ni Valeria. Binili ni Rafael ang kanyang bagong buhay gamit ang kalayaan ng kanyang asawa. "Hayop ka, Rafael!" pabulong na sabi ni Mirelda. Ang kanyang boses ay puno ng puot na tila lason sa hangin. Dahil sa sobrang emosyon, hindi niya napansin na may isang aninong nakatayo sa may pintuan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay lumikha ng mahabang anino na tumama sa kanyang paanan. Mabilis niyang isinara ang folder at napatayo. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang pawis ay dahan-dahang gumulong mula sa kanyang sentido. Nanigas si Mirelda nang makita kung sino ang nakatayo doon. Hindi ito si Don Esteban. Ang taong nakatayo sa pintuan ay may hawak na cellphone at ang liwanag ng screen nito ay tumama sa isang mukhang pamilyar sa mga balita. Isa sa mga tauhan ni Valeria Montenegro na madalas niyang makita sa telebisyon. Nakangisi ang lalaki habang dahan-dahang itinatapat ang kamera ng cellphone kay Mirelda at sa mga dokumentong nakakalat sa mesa. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang malamig na tinig na tila isang hatol ng kamatayan para sa lahat ng kanyang pinaghihirapan. Sino ang mag-aakala na ang janitress ng Laureano Logistics ay interesado pala sa mga lihim ng mga Altamonte? Ang pangungutya ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Siguradong matutuwa si Ma'am Valeria kapag nalaman niyang ang asawa ng fiancé niya ay naghahalongkat ng basura sa hating gabi. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Mirelda ay tila naging yelo nang dahan-dahang lumapit ang tauhan ni Valeria. Bit-bit ang nakakaalarmang nangiti at ang cellphone nakatutok sa kanya. Ngunit bago pa man makahakbang ang lalaki, para tuluyang huliin ang kanyang kinaroroonan, ang tunog ng mabibigat at dekalidad na sapatos ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng pasilyo. Ang pinto ng opisina ay bumukas ng may awtoridad at doon ay tumayo si Don Esteban. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng matigas na bato. Sa isang iglap, ang kumpiyansa ng lalaki ay naglaho. Alam ng lahat ang bigat ng pangalang Laureano. Walang nagawa ang tauhan ni Valeria kundi ang itago ang cellphone at mag-imbento ng dahilan bago mabilis na lumabas. Ngunit alam ni Mirelda na ang impormasyong nalaman nito ay isa ng mitya na sisiklab anumang oras. Ang takot ay hindi dapat maging rason para tumigil, kundi para mas maging maingat. Ang mahinang paalaala ni Don Esteban habang pinagmamasdan ang nanginginig na mga kamay ni Mirelda.
dahil bukas, hindi ka na magtatago sa mga anino. Haharapin mo ang lalaking pumatay sa iyong dangal sa harap ng maraming tao. Kinabukasan, isang marangyang charity gala ang idinaos sa isang hotel sa Makati, isang kaganapang inorganisa ng pamilya Montenegro upang linisin ang kanilang imahe. Si Mirelda ay naroon, hindi bilang bisita, kundi bilang isa sa mga server ng pagkain. Ito ang plano ni Don Esteban, ang hayaan si Mirelda na makita ang kaaway sa gitna ng kanilang tagumpay upang maramdaman niya ang bawat hapdi ng kanilang pangungutya bago ang kanyang muling pagbangon. Habang naglalakad si Mirelda bitbit ang tray ng mga mamahaling inumin, ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa gitna ng mga patalim. Ang amoy ng mga mamahaling pabango at ang kinang ng mga diamante ay tila sumasakal sa kanya. Nakita niya si Rafael sa gitna ng bulwagan, nakasuot ng tuksedo na puting-puti. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakikipagtawanan sa mga makapangyarihang tao. Tila kinalimutan na nito na may isang asawa siyang iniwan sa ulan at may 3 anak siyang hindi man lang nasisilayan. Nang mapadaan si Mirelda sa malapit sa kinatatayuan ni Rafael, hindi niya sinasadyang magtama ang kanilang mga paningin. Nakita niya ang panandaliang pagkagulat sa mga mata ng asawa na sinundan ng isang matinding pandidiri. Nang makuha ni Rafael ang pagkakataon na wala si Valeria, mabilis nitong hinila si Mirelda patungo sa isang sulok ng terrace, malayo sa mga mata ng publiko. "What are you doing here, Mirelda?" Ang pabulong ngunit mariing tanong ni Rafael. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Mirelda ay mahigpit, tila ibinabaon ang kanyang galit sa balat nito. "Gusto mo ba talagang ipahiya ang sarili mo? Look at you. Amoy kusina ka pa rin. You don't belong here." Tumingin si Mirelda ng diretso sa mga mata ni Rafael. Wala na ang takot, tila napalitan na ito ng isang malamig na kapayapaan. "Nandito lang ako para magtrabaho, Rafael. Kagaya ng ginagawa ko noon para lang mapag-aral ka at mapakain ang pamilya natin. Do you remember?" Isang kutyang tawa ang lumabas sa lalamunan ni Rafael. "Huwag mo akong sumbatan ng nakaraan. Tapos na ang yugto na yan. Ngayon, malapit na akong ikasal sa babaeng karapat-dapat sa estado ko. At ikaw? You're just a nuisance. Isang istorbo na dapat nang mawala." Kinuha ni Rafael ang kanyang wallet at naglabas ng ilang libong piso pagkatapos ay walang pakundangan na isinuksok ito sa apron ni Mirelda. "Take this and leave. Huwag mong isipin na ang pagpapakita mo rito ay makakapagpabago ng isip ko. I'm warning you, Mirelda. Huwag kang magkakamaling lumapit o magpakita sa araw ng kasal ko sa susunod na linggo. Or I will make sure you rot in jail for those financial crimes na nakapangalan sa'yo." Hinarap ni Rafael ang kanyang asawa nang may mukhang tila isang demonyo sa ilalim ng liwanag ng buwan. "I will not let you ruin my life. Intindihin mo ito. Wala kang halaga sa akin. Ang mga anak mo? Mas mabuti pang isipin nilang patay na ang ama nila kaysa malaman nilang galing sila sa isang basurang katulad mo." Dahan-dahang binitawan ni Rafael ang braso ni Mirelda at iniwan siyang mag-isa sa terrace. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa kanyang mga buto, ngunit ang bawat salita ni Rafael ay tila naging laso na nagpapatibay sa kanyang puso. Habang pinagmamasdan ni Mirelda ang papalayong bulto ng asawa, isang mahinang tunog ng notification mula sa kanyang bulsa ang narinig. Kinuha niya ang cellphone na ibinigay ni Don Esteban. Isang mensahe ang bumungad sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero na naglalaman ng isang litrato. Ang litrato ay kuha sa loob ng bahay ni Mirelda sa Tondo. Ang 3 niyang anak na mahimbing na natutulog, ngunit may isang hindi kilalang lalaki na nakatayo sa tabi ng kanilang higaan. Hawak ang isang gunting na malapit sa kanilang mga unan. Ang takot ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa katuwiran. Ngunit para kay Mirelda, ang takot para sa kanyang mga anak ay naging isang matalim na patalim na nag-udyok sa kanya upang masigit na maging mapangahas.
Matapos matanggap ang larawan ng kanyang mga anak na may banta sa kanilang buhay, hindi siya nagpadala sa hagulgol. Sa halip, sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanilang maliit na kusina sa tondo, binuksan niya ang isang lumang kahon ng biskwit na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Sa loob nito ay matatagpuan ang isang manipis at kupas na singsing na ginto. Ang singsing na ibinigay sa kanya ni Rafael noong mga panahong ang tanging yaman nila ay mga pangako. Ang singsing na ito ang saksi sa bawat hirap at bawat patak ng pawis na ibinuhos niya para sa lalaking ngayon ay nagnanais na ilibing siya sa limot. Kung gusto mong maglaro ng apoy, Rafael, sisiguraduhin kong ikaw ang unang tutupukin nito. Pabulong na panata ni Mirelda habang hinahaplos ang ukit ng kanilang mga inisyal sa loob ng singsing. Kinabukasan, sa marangyang penthouse ni Valeria Montenegro sa Makati, ang sikat na modelo ay abala sa pagsusukat ng kanyang pangkasal. Ang paligid ay puno ng mamahaling tela, mga kristal, at ang mabangong samyo ng mga sariwang rosas. Ngunit sa likod ng perpektong anyo ni Valeria ay ang isang lumalalang pagdududa. Ang mga bali-balita tungkol sa isang janitress na naghahalungkat ng mga dokumento at ang kakaibang kilos ni Rafael nitong mga nakaraang araw ay tila mga aninong pilit humahabol sa kanya. Isang eleganteng kahon na nakabalot sa itim na papel ang iniwan sa kanyang pintuan. Walang pangalan ng nagpadala, tanging ang kanyang pangalan lamang ang nakasulat sa isang simpleng card. Dahan-dahang binuksan ni Valeria ang kahon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang lumang singsing na ginto na nakapatong sa isang piraso ng basahan. Isang basahan na pamilyar sa kanya dahil katulad ito ng mga ginagamit ng mga janitress sa gusali ng mga Laureano. Kinuha niya ang singsing at tiningnan ang loob nito, Rafael at Mirelda, habang buhay. Ang hininga ni Valeria ay tila tumigil. Ang habang buhay na yon ay tila isang sumpa na dumapos sa kanyang mga palad. Hindi siya tanga. Alam niyang ang ginto ay hindi basta-basta kumukupas kung hindi ito dumaan sa mahabang panahon ng pagsusuot. Ang petsang nakaukit ay 7 taon na ang nakalilipas. 7 taon na siyang niloloko ng lalaking akala niya ay kanyang maililigtas mula sa pagiging isang hamak na empleyado. Hindi na nagaksaya ng panahon si Valeria. Sa halip na tawagan si Rafael, na alam niyang magsisinungaling lamang, ay dumiretso siya sa mansyon ng mga Altamonte. Ang kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ng mansyon ay may dalang bigat ng isang paparating na bagyo. Nadatnan niya si Doña Celestina sa garden, marangyang nagkakape habang nagbabasa ng isang magazine. Ang matanda ay agad na nagpilit ng isang plastik na ngiti nang makita ang kanyang magiging manugang. Valeria, hiha, what a pleasant surprise! Is something wrong with the gown? Ang malambing na tanong ng matanda. Walang imik na inilapag ni Valeria ang lumang singsing sa ibabaw ng lamesang kristal. Ang tunog ng pagtama ng metal sa salamin ay tila isang hudyat ng digmaan. Ang nangngiti ni Doña Celestina ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang maputlang muka na tila nakakita ng multo mula sa nakaraan. Mommy, I want the truth. Now, ang mariing utos ni Valeria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na pilit niyang ikinukubli. Sino si Mirelda at bakit ang singsing na ito ay may pangalan ng fiancé ko at ng babaeng yon na may petsang 7 taon na ang nakalilipas? Is Rafael already married? Ko ba ay isang kabit lang sa kwentong ito? Hija, let me explain. It's not what you think. Ang nauutal na sagot ni Doña Celestina habang ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago ang panginginig sa ilalim ng lamesa. Don't lie to me! Sigaw ni Valeria na naging sanhi ng paglipad ng ilang mga ibon mula sa mga puno sa paligid. If I find out that you are making a fool out of the Montenegro name, sisiguraduhin kong babawiin ng daddy ko ang lahat ng investments namin sa inyo. Rafael will be back in the gutters, and you, Doña Celestina, will be selling your jewelry just to have a meal. Sabihin mo sa akin ang totoo.
Sa gitna ng tensyon, isang katulong ang nagmamadaling lumapit. Ang mukha ay puno ng takot. Doña Celestina, may mga pulis po sa labas. May dala po silang search warrant para sa mga dokumento ng Vergara Global Holdings. Tila isang malakas na kulog ang tumama sa kinaroroonan ni Doña Celestina. Napatingin siya sa singsing, pagkatapos ay kay Valeria, at sa huli ay sa mga pulis na nagsisimula nang pumasok sa kanilang bakuran. Sa malayo, mula sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng gate, isang babaeng may suot na salamin at itim na scarf ang dahan-dahang nagbaba ng kanyang window. Si Mirelda. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang pinagmamasdan ang unti-unting pagguho ng kahariang itinayo sa ibabaw ng kanyang pagdurusa. Ngunit ang kanyang tagumpay ay may halong pait dahil alam niyang sa bawat galaw niya, mas lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon para sa kanyang mga anak na naiwan sa tundo. Tanggapin mo na ito, Mirelda. Huwag mong hayaang mamatay ang anak mo dahil lamang sa matigas mong paninindigan. Ang isang mabuting ina ay marunong lumunok ng sariling pride para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang malambot na lason na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Mirelda. Sa loob ng maliit at madilim na chapel ng ospital, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandilang unti-unting nauubos, nagtagpo ang dalawang babaeng pinag-uugnay ng puot at pagkakasala. Sa labas, ang ulan ay tumigil na, ngunit ang lamig na dulot nito ay tila nanatili sa loob ng mga buto ni Mirelda. Kabababa lamang niya mula sa nursery. Ang kanyang ikatlong anak, ang pinakamaliit sa tatlo, ay muling dumanas ng komplikasyon sa baga. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang mabigat na pakikipagbuno sa tadhana. At ang mga bil sa ospital ay muling nagpatong-patong na tila isang bundok na handang gumuho sa kanya anumang oras. Sa gitna ng kanyang pagluhod at paghahanap ng sagot sa langit, doon siya hinarap ng kanyang biyenan. Inilapag ni Doña Celestina ang isang tsekeng kulay asul sa ibabaw ng kahoy na upuan. Maraming zero ang nakasulat doon, isang halagang sapat na upang dalhin ang kanyang mga anak sa pinakamagaling na ospital sa ibang bansa. Sapat upang magsimula ng bagong buhay na malayo sa hirap at sapat upang makalimutan ang lahat ng sakit. Isang pirma mo lang, Mirelda. Sumama ka na sa mga bata sa ibang bansa. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan nyo. Basta't huwag ka nang magpapakita pa kay Rafael o kay Valeria. Huwag mo nang ituloy ang mga kasong ito. Isipin mo ang anak mo. Naghihingalo siya habang ikaw ay abala sa paghihiganti. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay nila kaysa sa hustisyang hinahangad mo? Naramdaman ni Mirelda ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tumingin siya sa tseke, pagkatapos ay sa mga nakapako na kamay ng imahe sa harap ng altar. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na pagpalo sa loob ng kanyang dibdib. Nagpapaalala sa kanya ng bawat gabing wala siyang makain dahil ibinibigay niya ang lahat kay Rafael. Naalala niya ang bawat sipa ng mga triplets sa kanyang sinapupunan noong gabing itinaboy siya sa Palacio de Oro. Dahan-dahang kinuha ni Mirelda ang tseke. Ang papel ay tila naglalabas ng init na nakakapaso sa kanyang balat. Alam niya ang laro ni Doña Celestina. Hindi ito tulong. Ito ay isang suhol upang iligtas ang kanilang pamilya mula sa kahihiyan at pagkakulong. Kapalit ng buhay ng kanyang anak, hinihingi nito ang kanyang pananahimik at ang pagtalikod sa katotohanan. Alam niyo po, Doña Celestina, ang simula ni Mirelda, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng talim na tila humihiwa sa katahimikan ng chapel. Noong gabing iniwan niyo ako sa ulan, ang tanging dalangin ko lang ay mabuhay ang mga anak ko para makita nila ang mukha ng kanilang ama. Ngunit ngayon, mas pipiliin ko pang lumaking ulila sila kaysa lumaki silang ang pagkaing kinakain nila ay galing sa perang pambili ng katarungan. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng matanda.
kung saan nakita niya ang pagkagulat at ang dahan-dahang pag-akyat ng galit. Ang buhay ng anak ko ay hindi niyo pag-aari para tawaran, at ang dangal ko, matagal niyo na itong sinunog, kaya huwag niyo nang subukang bilhin ang mga abo nito. Sa harap ng nanggagalaiting biyenan, dahan-dahang pinunit ni Mirelda ang tseke. Ang tunog ng pagkakasira ng papel ay tila musika sa kanyang pandinig, isang deklarasyon ng kalayaan. Pinunit niya ito sa maliliit na piraso hanggang sa ang mga serong nakasulat doon ay hindi na mabasa. Pagkatapos ay hinayaan niya itong malaglag sa sahig na tila mga tuyong dahon. "You will regret this, Mirelda." Ang bulyaw ni Doña Celestina, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. "Akala mo ba ay may mapapala ka sa pakikipagtulungan kay Esteban? Gagamitin ka lang din niya. Sa huli babalik ka rin sa putikan kung saan ka nanggaling." Hindi na sumagot si Mirelda. Tinalikuran niya ang matanda at naglakad palabas ng chapel nang may matuwid na likod. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, ang kanyang puso ay tila nadudurog. Paano kung tama ang matanda? Paano kung hindi kayanin ng kanyang anak ang gabing ito? Nang makarating siya sa tapat ng nursery, nakita niya si Nanay Ising na nakatayo doon. May hawak na rosaryo at umiiyak. Mabilis na tumakbo si Mirelda. Ang kanyang hininga ay tila nagbabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila tumatagal ng habambuhay. "Nay Ising, anong nangyari? Ang baby ko?" Ang nanginginig na tanong ni Mirelda. Tumingin sa kanya si Nanay Ising at ang mga susunod na salitang binitawan nito ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanyang puso. "Mirelda, ang mga bata, wala na sila sa loob. May mga lalaking dumating kanina. May dalang mga papeles. Sabi nila, utos daw ito ni Rafa. Dahil siya ang legal na ama. Kinuha nila ang mga bata. Mirelda, dinala nila ang mga anak mo." Ang bawat tibok ng puso ni Mirelda ay tila isang mabigat na tambol na nagpaparamdam ng hapo sa kanyang buong katawan. Ang nakakabinging katahimikan ng nursery na dati ay puno ng mahihinang ungol at tunog ng mga makinang tumutulong sa paghinga ng kanyang mga anak ay tila isang malalim na hukay na lumalamon sa kanyang pagkatao. Napasandal siya sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napakapit sa kanyang dibdib na tila sinusubukang pigilan ang pagkadurog nito. Wala silang karapatan. Wala silang puso. Ang pabulong na panaghoy ni Mirelda. Ang bawat salita ay may dalang pait ng lason. Ang kanyang mga anak, na kahit ang hanging nilalanghap ay kailangang bayaran ng kanyang pawis at dugo, ay ginamit ni Rafael bilang mga bihag sa isang maruming laro ng kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang pagluhod sa sahig ng ospital, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Don Esteban. Ang matanda ay hindi nagsalita, ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa isipan ni Mirelda. Tinulungan siya nitong tumayo at inakay patungo sa isang pribadong sasakyang naghihintay sa labas. "Hindi luha ang kailangan nila ngayon, Mirelda. Kailangan nila ng isang inang may korona ng kapangyarihan." Ang malamig ngunit punong-puno ng determinasyong sabi ni Don Esteban habang ang sasakyan ay bumabagtas sa maliwanag na kalsada ng Makati. Ginamit ni Rafael ang batas para kunin sila. Ngayon, gagamitin natin ang perang itinuring nilang Diyos para bawiin ang lahat. Dinala ni Don Esteban si Mirelda sa isang silid na puno ng mga monitor at mga taong abala sa pagtitig sa mga nagbabagong numero ng stock market. Ito ang war room ng Laureano Logistics. Ipinaliwanag ni Don Esteban na dahil sa mga iskandalong dahan-dahang pumuputok at sa pagpasok ng mga awtoridad sa kumpanya ni Rafael, napipilitan itong magbenta ng malaking bahagi ng kanyang mga shares sa ilalim ng mesa upang makakuha ng mabilis na pondo. He is desperate, Mirelda. Akala niya ay ang pamilya Montenegro ang sasagip sa kanya, pero hindi niya alam na unti-unti na rin silang bumibitiw. Paliwanag ng matanda.
Kailangan nating makuha ang lahat ng shares na yon. Kapag nakuha natin ang mayorya, ikaw ang magiging may-ari ng bawat pader, bawat upuan, at bawat hininga ng kumpanyang itinayo niya sa kasinungalingan. Sa loob ng sumunod na ilang araw, tila nawala ang pagod sa katawan ni Mirelda. Sa tulong ng mga eksperto ni Don Esteban, siya ang naging mystery buyer. Sa bawat dokumentong nilalagdaan niya, nararamdaman niya ang unti-unting paghigpit ng lubid sa leeg ni Rafael. Hindi na siya ang Mireldang naglalaban ng damit. Siya na ang aninong unting lumalamon sa imperyo ng kanyang asawa. Isang gabi, habang nagpapahinga sa opisina, isang tauhan ni Don Esteban ang pumasok at inilapag ang isang eleganteng itim na sobre sa mesa. May gintong tatak ito, ang inisyal ni na Rafael at Valeria. Dumating na po ang opisyal na imbitasyon, ma'am. Ipinadala po ito sa inyong tirahan sa tondo kaninang hapon. Ang ulat ng tauhan. Dahan-dahang binuksan ni Mirelda ang sobre. Ang amoy ng mamahaling pabango na nagmumula sa papel ay tila isang insulto sa kanyang pangamoy. Sa loob nito ay nakasulat ang mga salitang nagpapahayag ng kanilang walang hanggang pag-iibigan at ang detalyeng gaganapin ng kasal sa susunod na 3 araw sa isang 6-star hotel. Ngunit ang mas nakapagpasinghap kay Mirelda ay ang maliit na sulat kamay sa likod ng card. Isang mensahe mula kay Rafael na tila isinulat gamit ang dugo ng kanyang paghihiganti. Huwag kang mag-alala, Mirelda. Magiging maayos ang buhay ng mga anak natin dito sa mansyon. Bilang regalo sa kasal ko, hayaan mo na silang lumaki sa karangyaan na kailanman ay hindi mo maibibigay. Huwag ka nang magpapakita dahil baka hindi mo kayanin ang makita silang tumatawag ng mama sa ibang babae. Ang kamay ni Mirelda ay nayombre sa galit. Ang mamahaling imbitasyon ay nagusot sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw ng katarungan. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang mga naglalakihang gusali ng Makati at isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang labi. Opo, Rafael, pupunta ako. Pabulong na sabi ni Mirelda, ang tinig ay tila isang malamig na hangin bago ang isang malakas na dilubyo. Pero hindi para manood ng kasal niyo. Pupunta ako para bawiin ang sa akin at para ipakita sa iyo kung paano magmakaawa ang isang hari sa paanan ng babaeng itinuring niyang basura. Ang katahimikan ng gabi sa tondo ay hindi kapayapaan, kundi ang pag-iipon ng lakas ng isang paparating na dilubyo. Sa loob ng maliit na silid ni Mirelda, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang malamlam na bumbilya, nakatitig siya sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na ito ay may mga kalyo mula sa paghawak ng mainit na sandok ng lugaw, may mga peklat mula sa pagkuskos ng maruming damit, at may mga panginginig na dulot ng matinding pangungulila. Ngunit sa ilalim ng bumbilyang iyon, ang bawat guhit sa kanyang palad ay tila naging mapa ng kanyang muling pagkabuhay. Mirelda, anak, ang galit ay parang uling, kung hahayaan mo lang itong nakakalat, dumi lang ang ibibigay nito sa'yo. Pero kung gagamitin mo ito para magluto, makakapagbigay ka ng buhay. Ang malumanay na tinig ni Nanay Ising ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Inilapag ng matanda ang isang maliit na baso ng mainit na tsaa sa mesa. Tumingala si Mirelda. Ang kanyang mga mata ay tila 2 lawan ng malungkot na alaala. Nay Ising, natatakot po ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga bata. Paano kung masaktan nila ang mga anak ko kapag nalaman nilang wala na silang matatatakbuhan? Hinawakan ni Nanay Ising ang malamig na kamay ni Mirelda. Ang puso ng isang ina ay ang pinakamalakas na kalasag sa mundo, Mirelda. Huwag mong kakalimutan na ang mga batang iyon ay bunga ng iyong pagtitiis, hindi ng kanilang kasinungalingan. Bukas, sa harap ng lahat ng mga taong mapanghusga, huwag kang lalakad bilang isang biktima. Lumakad ka bilang ang inang pinili ng langit para sa kanila. Bago sumikat ang araw, nagtungo si Mirelda sa simbahan ng Quiapo.
Sa gitna ng makapal na usok ng insenso at ang mahinang bulong ng mga deboto, lumuhod siya sa harap ng poong Nazareno. Hindi siya humingi ng himala para mawala ang kanyang sakit. Humingi siya ng sapat na tatag upang maging katarungan para sa mga walang laban. Habang hinahaplos niya ang paa ng estatwa, naramdaman niya ang isang uri ng lamig na gumagapang sa kanyang katawan. Isang lamig na nagpatigas sa kanyang kalooban. Pagbalik niya sa opisina ni Don Esteban, ang atmosfera ay puno ng tensyon. Ang mga tauhan ng matanda ay abala sa mabilis na pagpindot sa mga keyboard at ang bawat paggalaw ng mga numero sa malalaking screen ay tila mga huling sandali ng isang bumabagsak na kaharian. Ang war room ay amoy kape at pagod, ngunit may dalang kuryente ng nalalapit na tagumpay. Everything is set, Mirelda. Ang seryosong pahayag ni Don Esteban habang iniaabot ang isang tablet. Ang mga ari-arian ni Rafael, ang mansyon sa Forbes Park, ang mga sasakyan, at pati na ang mga personal niyang accounts ay nakatali na sa mga utang na hindi na niya kayang bayaran. He spent too much trying to look like a king, and now his throne is made of paper. Naramdaman ni Mirelda ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ito na ang sandaling pinangarap niya mula noong gabing bumagsak siya sa semento ng Palasyo de Oro. Ngunit sa halip na saya, ang tanging nararamdaman niya, Mimima niya, ay isang malalim na lungkot para sa lalaking dati niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Ang pag-ibig ay talagang nakakabulag, ngunit ang katotohanan ay may dalang matalas na paningin. Dahan-dahang kinuha ni Mirelda ang kanyang cellphone nang maramdaman niya ang sunod-sunod na pag-vibrate nito. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang muka sa gitna ng madilim na opisina. Isang tawag mula sa isang kilalang bangko, ang bangkong nagpopondo sa lahat ng mga proyektong pangarap ni Rafael. Hello? Ang mahinang sagot ni Mirelda. Good evening, Ma'am Vergara. Ang boses ng bank manager sa kabilang linya ay puno ng paggalang. Malayo sa paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya noong siya ay nagmumukhang pulubi pa lamang. I am calling to confirm that we have officially processed the default notices. As of this hour, we are moving forward with the immediate foreclosure of all properties under Mr. Rafael Altamonte's name. Since you now hold the primary debt instruments through Laureano Logistics, you have the legal right to seize the assets effective immediately. Do you wish to proceed with the execution tomorrow morning? Huminga ng malalim si Mirelda. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa imbitasyon ng kasal na nakapatong sa mesa. Ang ginto at puting papel nito ay tila nawalan na ng kinang sa kanyang mga mata. Proceed. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, malamig at walang pag-aalinlangan. Sisiguraduhin nating ang unang regalong matatanggap nila sa araw ng kanilang kasal ay ang katotohanang wala na silang bahay na mauuwian. Dahan-dahang ibinaba ni Mirelda ang telepono. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Makati ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Ngunit para sa kanya, ang bawat ilaw na yon ay paalala ng bawat gabing siya ay umiyak sa dilim. Bukas, ang ulan ay hindi natatama sa kanyang mukha. Bukas, ang bagyo ay magsisimula sa loob ng simbahan kung saan akala ni Rafael ay makakatakas na siya. Ang sining ng pagbabalat kayo ay hindi lamang para sa mga manloloko. Minsan, ito ang tanging paraan upang ang isang biktima ay maging isang manunubos. Sa loob ng isang mamahaling suite sa itaas na palapag ng hotel, nakatayo si Mirelda sa harap ng isang salamin na mula sa kisame hanggang sa sahig. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay tila isang estranghero. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod at amoy usok ng kalan, ay maayos na nakastyle at bumabagsak sa kanyang balikat na tila itim na seda. Ang kanyang suot na gown ay kulay gatas, simple ngunit gawa sa pinakamahal na tela na yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad. Malayo sa basang bestida
Nasuot niya noong gabing siya ay itaboy. Dahan-dahang isinuot ni Mirelda ang isang pares ng hikaw na brilyante. Isang regalo mula kay Don Esteban. Ang bawat kislap nito sa ilalim ng mainit na liwanag ng silid ay tila nagsasabing ang panahon ng kanyang pagtatago ay tapos na. Huwag mong kalilimutan, Mirelda, ang mahinahong paalala ni Don Esteban habang nakatayo sa may pintuan, nakasuot ng isang formal na barong. Ang iyong kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa iyong suot, kundi sa katotohanang hawak mo na ang kanilang bukas. Sa ibaba, sa loob ng engrandeng ballroom na pinalamutian ng libu-libong puting rosas at mga kristal na tila mga bituin na nakasabit sa kisame, ang kasal ni na Rafael at Valeria ay nasa rurok na ng karangyaan. Ang bawat panauhin ay kabilang sa pinakamataas na lipunan ng Makati. Si Rafael, na may malapad na ngiti at tila nakalimutan na ang lahat ng kanyang kasalanan, ay nakatayo sa gitna ng entablado habang hawak ang kamay ni Valeria. Ang bawat tawanan at tunog ng mga basong nagtatama para sa isang toast ay tila isang pagdiriwang ng kawalang katarungan. Ngunit ang lahat ng ingay ay biglang naputol nang ang malalaking pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Walang anumang malakas na tunog, tanging ang pagpasok ng isang liwanag mula sa labas na tumama sa gitna ng bulwagan. Ang bawat leeg ay lumingon. Ang bawat pag-uusap ay tila hinigop ng biglang katahimikan. Pumasok si Mirelda ng may matuwid na tindig. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang mabigat na pintig ng orasan na nagbibilang ng nalalabi nilang sandali. Sa kanyang tabi ay ang iginagalang na si Don Esteban Laureano. Ang kaibahan ng anyo ni Mirelda ngayon kumpara sa janitress na nakita nila noon ay tila isang milagro o isang sumpa. Depende sa kung sino ang nakatingin. Nakita ni Mirelda kung paano unti-unting naglaho ang kulay sa mukha ni Rafael. Ang basong hawak nito ay tila nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot. Si Doña Celestina na nasa harapan ay napahawak sa kanyang perlas na kwintas habang ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkagulat. Mirelda, ang pabulong na sambit ni Rafael na tila isang hangin na dumaan sa kanyang tuyong lalamunan. Hindi huminto si Mirelda hanggang sa makarating siya sa harap ng entablado. Tumingin siya kay Valeria na ngayon ay puno ng galit at kalituhan. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mga mata kay Rafael. Ang kanyang tingin ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malamig at nakakabulag na katarungan. "I'm sorry. Am I late for the celebration?" Ang boses ni Mirelda ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Malinaw at puno ng awtoridad na tila isang reynang bumalik sa kanyang kaharian. Lumapit si Rafael. Sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa sa harap ng mga bisita. "Security! Why is this woman here? Get her out of here immediately!" Ngunit walang gwardiyang lumapit. Sa halip, ilang mga lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga opisyal na dokumento ang pumasok sa likuran ni Mirelda. Isa sa kanila ay humakbang pasulong at iniharap ang isang papel kay Rafael sa gitna ng libu-libong mga saksi. "Mr. Rafael Altamonte, we are here to serve a formal notice of foreclosure and an immediate writ of seizure for this property and all assets under your name." Ang dekalidad na tinig ng abogado ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng pagdiriwang. Ang kumpanyang kinatatayuan ninyo, ang bahay na tinitirhan ninyo, at maging ang mga perang ginamit ninyo para sa kasal na ito ay hindi na sa inyo. Pag-aari na ito ng Laureano Logistics sa ilalim ng pamamahala ng kanilang bagong CEO. Lumingon ang lahat kay Mirelda. Ang bawat bulungan ay tila isang malakas na huni ng mga bubuyog. Dahan-dahang humakbang si Mirelda patungo kay Rafael hanggang sa ilang pulgada na lamang ang distansya nila. Naaamoy niya ang mamahaling pabango nito, ang amoy ng lalaking itinuring niyang buhay ngunit naging dahilan ng kanyang kamatayan. "Sabi mo noon, Fael,
Sa putikan ako nababagay. Ang pabulong na sabi ni Mirelda. Sapat lamang upang marinig ng lalaking nanginginig na ngayon sa kanyang harap. Ngayon, tingnan mo ang iyong paligid. Ang gintong inaapakan mo, akin na yan. Ang dangal na ipinagmalaki mo, binili ko na. At ang mga anak ko, Rafael, nasaan ang mga anak ko? Bago pa makasagot si Rafael, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa gilid ng ballroom. Si Valeria, na hindi na nakayanan ang kahihiyan, ay mabilis na lumapit kay Mirelda. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot. Ang puot ng isang babaeng nawalan ng lahat ay tila isang apoy. Ngunit ang galit ng isang babaeng nagpanggap na perpekto ay tila isang sumabog na bulkan. Sa gitna ng ballroom, ang bawat mata ay nakatutok kay Valeria Montenegro. Ang kanyang pangkasal na gawa sa mamahaling lace ay tila naging isang masikip na hawla habang mabilis siyang humakbang patungo kay Mirelda. Ang kanyang mukha, na dati ay larawan ng katahimikan at ganda, ay naging baluktot dahil sa labis na kahihiyan. You're a liar! Isang hamak na labandera ka lang! Anong karapatan mong sirain ang araw ko? Ang sigaw ni Valeria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng katahimikan ng mga bisita. Itinaas niya ang kanyang kamay upang dapo sa mukha ni Mirelda. Ngunit bago pa man ito dumating, isang matibay na pagkakahawak sa kanyang pulso ang pumigil sa kanya. Hindi si Rafael, hindi rin si Don Esteban. Si Mirelda mismo ang humawak sa kamay ni Valeria. Ang kanyang pagkakahawak ay kasing tigas ng bakal. Tiningnan niya ang modelo ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay walang bahid ng takot. Ang araw mo, Valeria, ay itinayo sa ibabaw ng luha ng aking mga anak. Ang mahinahon ngunit mariing sabi ni Mirelda. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay ni Valeria. Tila nagtatapon ng isang maruming basura. Huwag mong dungisan ang iyong sarili sa harap ng iyong mga panauhin. Tumingin ka sa likuran mo. Doon mo makikita ang tunay na manloloko. Lumingon ang lahat sa malaking screen sa likod ng altar, kung saan kanina ay nakapost ang mga malalambot na larawan ng sweethearts. Ngunit ngayon, sa tulong ng mga eksperto ni Don Esteban, ang screen ay nagpakita ng isang madilim na video. Isang footage mula sa isang security camera sa isang pribadong opisina. Kitang-kita si Rafael, kasama ang isang notaryo publiko, habang mabilis na pinipirmahan ang mga dokumento gamit ang isang pekeng lagda. Ang lagda ni Mirelda. Hindi lang yun. Kasunod nito ay ang mga voice recordings ng pag-uusap ni Rafael at Doña Celestina tungkol sa kung paano nila i-dispose si Mirelda at ang mga triplets sa sandaling makuha na nila ang huling pirma sa loan. Ang bawat salitang mapanghamak, ang bawat tawa ni Rafael habang tinatawag na basura ang sariling asawa ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga boses ay tila isang mabilis na agos ng tubig na bumabaha sa bulwagan. Si Rafael ay napasandal sa altar. Ang kanyang tuxedo ay tila naging sobrang bigat para sa kanyang nanginginig na katawan. Ang bawat pawis na gumugulong sa kanyang mukha ay tila naging lason. Hindi totoo yan. Fake news yan. Gawa-gawa lang yan ni Esteban. Ang nauutal na sigaw ni Rafael, ngunit walang sino man ang naniwala. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang ilang mga opisyal mula sa NBA. Ang kanilang mga seryosong muka at ang mga badge na kumikinang sa ilalim ng chandelier ay nagbigay ng huling hatol sa gabi. Lumapit sila kay Rafael at Doña Celestina. Mr. Rafael Altamonte and Mrs. Celestina Altamonte, you are under arrest for multiple counts of syndicated estafa, forgery, and money laundering. Ang pahayag ng opisyal, ang bawat salita, ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang karangyaan. Doon na nawalan ng kontrol si Doña Celestina. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga mamahaling perlas ay nagkalat ng maputulang kwintas nito. Ang bawat butil ay gumugulong sa sahig na tila mga luha ng pagkatalo. Si Valeria naman ay dahan-dahang lumayo kay Rafael. Ang kanyang tingin ay puno
ng pandidiri. You used me. Ginamit mo lang ako para malinis ang dumi mo. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, ang puso ni Mirelda ay nananatiling sawi. Hindi sapat ang makitang nakapuso ang asawa. Hindi sapat ang makuha ang bawat sentimo nito. Lumapit siya kay Rafael, na ngayon ay pinapupusasan na ng mga pulis. Rafael, huling pagkakataon na ito. Ang boses ni Mirelda ay puno ng pait at pagmamakaawa ng isang ina. Nasaan ang mga anak ko? Ibalik mo sa akin ang mga anak ko. Tumingin si Rafael kay Mirelda, isang mapait at tila baliw ng ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang labi. Kahit sa gitna ng kanyang pagbagsak, nahanap pa rin niya ang paraan upang saktan ng babaeng minahal siya ng tapat. Gusto mo silang makita, Mirelda? Ang pabulong na tawa ni Rafael, ang boses ay tila isang sumisitsit na ahas. Huli ka na. Wala na sila sa mansyon. Ibinigay ko na sila sa mga taong nangangailangan ng fresh identity sa ibang bansa. Hinding-hindi mo na sila mahahanap kahit gaano ka pa kayaman ngayon. Ang mundo ni Mirelda ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kislap ng kanyang mga hikaw at ang ganda ng kanyang gown ay nawalan ng kabuluhan. Isang matinding sigaw ng pighati ang namuo sa kanyang lalamunan, ngunit bago pa ito lumabas, isang tauhan ni Don Esteban ang nagmamadaling lumapit sa kanya. May hawak na isang tablet na nagpapakita ng isang GPS tracker na mabilis na gumagalaw patungo sa port ng Maynila. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang pagtakbo sa ibabaw ng sariling puso ni Mirelda, habang tinatahak nila ang madilim at maulan na kalsada patungo sa Pier 15. Ang bawat ilaw ng lungsod na nagdadaan sa kanyang bintana ay tila mga malalabong alaala ng 7 taon niyang paghihirap. Sa kanyang tabi, nanatiling kalmado si Don Esteban, ngunit ang higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang baston ay nagpapakita ng parehong tensyon na nararamdaman ng lahat. Nang makarating sila sa bukana ng pantalan, ang amoy ng dagat na humahalo sa amoy ng kalawang at langis ay sumalubong sa kanila. Walang ingay ng mga sirena, tanging ang maugong na pagyanig ng mga makina ng malalaking barko at ang marahang paghampas ng alon sa mga semento ang maririnig sa katahimikan ng gabi. Gamit ang impormasyon mula sa tracker, mabilis na natunton ng mga tauhan ni Don Esteban ang isang puting van na nakaparada sa likod ng mga naglalakihang container van. "Diyan! Naroon ang mga anak ko!" Ang sigaw ni Mirelda na hindi na hinintay na pagbuksan siya ng pinto. Tumakbo siya sa gitna ng ambon. Ang kanyang mamahaling gown ay dahan-dahang nababasa at nadudumihan ng putik, ngunit wala siyang pakialam. Nang mabuksan ang pinto ng van, ang tumambad sa kanya ay ang 3 niyang sanggol, mahimbing na natutulog sa loob ng kanilang mga portable crib, tila walang kamalay-malay na muntik na silang ilayo sa kanilang ina habang buhay. Sa gilid ay nakatayo ang isang yaya na binayaran ni Rafael, na agad na binitawan ang mga gamit nang makita ang mga otoridad. Napasandal si Mirelda sa gilid ng van. Ang kanyang mga binti ay nanghina at dahan-dahan siyang napaulo sa semento. Sa wakas, ang kanyang mga bisig ay muling napuno ng init ng kanyang mga anak. Niyakap niya ang mga ito ng buong ingat. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maliliit na pisngi ng mga bata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ginto at kapangyarihan sa mundo ay nawalan ng saysay. Ang tanging mahalaga ay ang marahang paghinga ng kanyang mga supling. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng isang madilim at malamig na silid sa presinto, nakaupo si Rafael sa harap ng isang mesang bakal. Ang kanyang tuksido ay lukot-lukot na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Mirelda, dahan-dahan itong tumingala. Ang mapait na ngiti nito kanina sa ballroom ay napalitan na ng isang desperadong anyo. "Mirelda, please,
Ang boses ni Rafael ay tila isang kalansing ng basag na salamin. I'm sorry. Nagawa ko lang naman yon dahil sa pressure ni Mama at ni Valeria. Ayaw ko talagang mawala ang mga bata. Please, bawiin mo ang mga kaso. Para sa mga anak natin, kailangan nila ng ama. You can't let them grow up with a father in jail. Tinitigan siya ni Mirelda ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na kawalan ng pakiramdam. Umupo siya sa tapat nito. Ang kanyang kilos ay puno ng kapayapaan na tila isang haring nagbababa ng huling hatol. Kailangan nila ng ama, Rafael. Tama ka. Ang mahinahong sagot ni Mirelda. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan. Pero ang amang kailangan nila ay ang lalaking nagtatrabaho ng tapat para may pambili ng gatas. Ang amang kailangan nila ay ang lalaking yayakap sa kanila kapag natatakot sila sa ulan. At ang lalaking iyon, namatay na siya noong gabing itinapon mo kami sa Palacio de Oro. Mirelda, don't be like this. I still love you. We can start over. Pera lang ang mga yon. Pwede nating bawiin. Ang pagmamakaawa ni Rafael, ang kanyang mga kamay na may posas, ay pilit na gustong humawak kay Mirelda. Dahan-dahang tumayo si Mirelda. Hindi mo sila anak, Rafael. Dahil sa bawat dokumentong pinirmahan mo gamit ang pangalan ko, pinirmahan mo rin ang pagtalikod mo sa kanila. Sa paningin ng batas, ikaw ay isang kriminal. Sa paningin ng mga anak ko, ikaw ay magiging isang estranghero. I will make sure they never have to carry the weight of your sins. Iniwan ni Mirelda si Rafael na nagsisigaw at nagmamakaawa sa loob ng silid. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa pasilyo ng presinto ay tila isang huling tuldok sa isang mahaba at madugong kabanata ng kanyang buhay. Nang lumabas siya sa gusali, ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa silangan, nagbibigay ng kulay sa langit ng Maynila. Ngunit bago siya makarating sa sasakyan, isang itim na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana at tumambad ang mukha ni Valeria Montenegro. Ang modelo ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Mirelda, ang tawag nito. Ang boses ay wala ng bakas ng kayabangan. Nakuha mo na ang lahat. My reputation is ruined. My family is withdrawing everything. Masaya ka na ba? Do you think you've truly won? Tumingin si Mirelda sa malayo kung saan tanaw ang kanyang mga anak sa loob ng kabilang sasakyan. Hindi ito tungkol sa panalo o talo, Valeria. Ito ay tungkol sa pagtatapos ng isang cycle ng panloloko. Sana sa pagkawala ng lahat ng mayroon ka, mahanap mo ang sarili mo na hindi kailangang mang-apak ng iba para lang maging mataas. Pinaandar ni Mirelda ang sasakyan at iniwan si Valeria sa gitna ng kalsada. Ngunit habang nagmamaneho siya, napansin niya ang isang maliit na sobre sa loob ng kanyang bag na hindi niya napansin kanina. Isang sulat mula kay Don Esteban na may nakasulat na, "The storm has passed, but the shore is still far." May huling lihim na kailangan mong malaman tungkol sa iyong tunay na pagkatao. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyong ginto ng mga Altamonte. Ang sikat ng araw sa Quezon City ay tila may dalang bagong pag-asa habang nanunuot ito sa pagitan ng mga dahon ng malalaking puno sa loob ng Mirelda's shelter. Hindi na ito ang amoy ng luma at basang semento ng tondo. Ang paligid ay amoy ng mga sariwang bulaklak at bagong luto na lugaw na inihahanda para sa mga kababaihang nawalan ng tahanan at dangal. Sa loob ng isang maluwag na opisina na puno ng liwanag, nakaupo si Mirelda. Ang kanyang anyo ay mas lalong naging kagalang-galang. Suot ang isang simpleng asul na blusa, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot. Ang bawat kilos niya ay may dalang kapayapaan na tila isang lawang hindi na nagagambala ng anumang bagyo. Sa kanyang harapan, nakadikit sa pader ang mga litrato ng kanyang 3 anak na ngayon ay malulusog at masasigla na. Ang marahang pagbukas ng pinto ay nagpalingon sa kanya.
Pumasok si Don Esteban. Hawak ang kanyang baston na may ukit na pilak. Ang bawat hakbang ng matanda sa kahoy na sahig ay tila isang paalala ng katatagan. Ngunit sa pagkakataong ito, may dalang isang lumang itim na folder ang matanda. Ang mga gilid nito ay kupas na dahil sa haba ng panahon. Handa ka na bang malaman ang huling piraso ng katotohanan, Mirelda? Ang tanong ni Don Esteban. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig ng damdamin. Inilapag ng matanda ang isang lumang dokumento at isang kupas na larawan sa ibabaw ng mesa. Sa larawan, makikita ang isang batang lalaki na may suot na uniforme ng isang kapitan ng barko. Nakatayo sa tabi ng isang batang Esteban. Ang lalaki sa larawan ay may mga matang kamukhang kamukha ng kay Mirelda. Mga matang, tila may dalang ningning ng katapatan. Ang iyong ama, si Gabriel Vergara, ay hindi lamang isang hamak na manggagawa noon sa Tondo. Simula ni Don Esteban, ang kanyang paningin ay tila naglalakbay sa nakaraan. Siya ang aking pinagkakatiwalaang kasosyo. Kami ang magkasamang nagtayo ng pundasyon ng Laureano Logistics. Ngunit noong panahong nagkaroon ng malaking krisis sa kumpanya, ang pamilya Altamonte, ang lolo ni Rafael, ang gumawa ng paraan upang palabasin na ang iyong ama ang nagnakaw ng pondo. Pinatay nila ang kanyang pangalan bago pa siya tuluyang pumanaw sa isang aksidente na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan kong hindi laro ng tadhana. Naramdaman ni Mirelda ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Don Esteban ay tila isang malakas na pintig sa kanyang dibdib. Kaya naman pala, sa bawat pagkakataon na siya ay inaapi ng mga Altamonte, tila may isang lihim na puwersa na humihila sa kanya upang lumaban. Ipinangako ko sa iyong ama na hahanapin ko ang kanyang pamilya upang ibalik ang nararapat sa kanila. Pagpapatuloy ng matanda, habang dahan-dahang hinahaplos ang dokumento. Ang perang ginamit ko para tulungan ka, Mirelda, ay hindi galing sa bulsa ko. Iyon ay ang mga shares at lupain na sadyang iniwan ng iyong ama para sa iyo. Ang mansyon na kinatatayuan ni na Rafael noon. Sa lupa ng iyong ama, iyon itinayo. You didn't just win, Mirelda. You claimed back your birthright. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Mirelda. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang anak na sa wakas ay nahanap ang kanyang ugat. Ang lahat ng hirap niya sa paglalaba, ang bawat gabing gutom siya sa Tondo, ay tila naging isang mahabang paglalakbay lamang upang maibalik ang dangal ng kanyang ama na ninakaw ng mga taong itinuring niyang pamilya. Salamat po, Don Esteban, para sa lahat. Ang tanging nasambit ni Mirelda, ang kanyang tinig, ay halos pabulong na dahil sa matinding emosyon. Dahan-dahang tumayo si Don Esteban at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang mga daliri ng matanda ay magaspang ngunit puno ng init. Ang katarungan ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan, Hija. Ngayon, malaya ka na. Hindi lang sa mga Altamonte, kundi maging sa anino ng iyong nakaraan. Sa hapon na yon, lumabas si Mirelda sa balkonahe ng shelter. Tanaw niya sa malayo ang abalang kalsada ng Maynila, ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa 3 bata na nagtatakbuhan sa damuhan sa ibaba. Kasunod si Nanay Ising na masayang nanonood sa kanila. Ang bawat tawa ng mga bata ay tila isang awit ng tagumpay na umaalingaw-ngaw sa hangin. Naramdaman ni Mirelda ang isang presensya sa kanyang tabi. Si Don Esteban ay tumayo rin sa balkonahe, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Walang salitang namagitan sa kanila, tanging ang marahang paghampas ng hangin sa kanilang mga mukha. Dahan-dahang ipinatong ni Don Esteban ang kanyang kamay sa balikat ni Mirelda. Isang simpleng kilos na nagpapadama ng proteksyon at pagkilala. Sa sandaling iyon, alam ni Mirelda na ang kanyang sugat ay tuluyan ng naghilom. Hindi na siya ang babaeng itinapon sa ulan. Siya na ang ulan na nagbibigay ng buhay sa mga tuyot na lupa ng buhay ng iba.
Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, isang huling tanong ang pumasok sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang papatapos na araw. Sapat na ba ang katarungan upang tuluyang makalimot? O ang tunay na kapatawaran ay isang landas na kailangan pa niyang lakbayin sa gitna ng katahimikan? Asa ang bawat sikat ng araw na tumatama sa bintana ng Mirelda's shelter ay tila isang banayad na haplos ng langit, nagpapaalala na ang bawat gabi, gaano man ito kadilim, ay laging may katapusan. Ang amoy ng sariwang luya at malapot na kanin ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw habang inihahanda ni Mirelda ang malaking kaldero ng lugaw. Hindi na ito ang lugaw ng pagtitipid at hirap. Ito na ang lugaw ng pag-asa at pagkalinga para sa mga taong nawala ng direksyon sa buhay. Sa loob ng isang taon, ang mga peklat sa puso ni Mirelda ay hindi tuluyang nawala. Ngunit ang mga ito ay nagsilbing mga guhit ng isang magandang mapa. Isang mapang nagpapakita kung gaano kalayo na ang kanyang narating. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga triplets na masayang naglalaro sa hardin, nararamdaman niya ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman mabibili ng ginto o brilyante. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kristal na tunog na bumabasag sa anumang bakas ng kalungkutan na natitira sa kanyang kaluluwa. Isang hapon, habang naglalakad si Mirelda sa labas ng gate ng shelter upang ihatid ang ilang mga donasyon, napansin niya ang isang lalaki sa kabilang panig ng kalsada. Ang lalaki ay nakasuot ng maruming t-shirt, may gulugulong buhok, at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kawalan ng pag-asa. Nang dahan-dahang tumingala ang lalaki, nagtama ang kanilang mga paningin. Ito si Rafael, ang dating hari ng kanyang buhay. Ang lalaking dati ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier ng Makati ay isa na ngayong anino ng kahapon. Nakalabas na ito ng kulungan dahil sa isang piyansang binayaran ng isang hindi kilalang tao. Ngunit ang kanyang hitsura ay tila mas malala pa kaysa sa pananatili sa loob ng selda. Wala na ang kanyang kayabangan, wala na ang kanyang kapangyarihan. Hindi naramdaman ni Mirelda ang dating galit na nagpapakulo sa kanyang dugo. Wala ring awa na naguudyok sa kanya na tumakbo at tumulong. Ang tanging naroon ay ang isang malalim at malamig na katahimikan. Kumuha siya ng isang mangkok ng mainit na lugaw at ibinigay ito sa isa sa kanyang mga tauhan upang iabot sa lalaki. Huwag mong sabihin kung kanino galing. Ang mahinahong utos ni Mirelda. Ibigay mo lang sa kanya dahil siya ay nagugutom. Pinanood ni Mirelda mula sa malayo habang tinatanggap ni Rafael ang pagkain nang may nanginginig na mga kamay. Hindi alam na ang pagkaing nagpapanatili sa kanyang buhay ay galing sa babaeng itinuring niyang basura. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Mirelda ang sagot sa kanyang sariling tanong. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na yon na kontrolin ang iyong bukas. Pinatawad na niya si Rafael, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat si Mirelda sa kapayapaan. Dahan-dahang lumapit si Don Esteban sa kanyang tabi. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon. Nagawa mo na ang lahat, Mirelda. Ang iyong ama ay siguradong nakangiti ngayon mula sa kabilang buhay. Ngumiti si Mirelda at dahan-dahang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ng matanda. Salamat po, Don Esteban. Dahil sa inyo, natutunan ko na ang tunay na ginto ay hindi nahuhukay sa lupa, kundi matatagpuan sa loob ng isang pusong marunong magmahal at bumangon mula sa pagkawasak. Sa huling sulyap ni Mirelda sa langit, nakita niya ang mga ibon na malayang lumilipad patungo sa abot-tanaw. Wala na ang mga tanikala ng nakaraan. Wala na ang pait ng pagkakanulo. Ang tanging natitira ay ang isang inang muling nabuo, ang isang anak na nabigyan ng katarungan ng kanyang lahi, at ang isang babaeng sa wakas ay nahanap ang kanyang tunay na tahanan sa gitna ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ang kwento ni Mirelda
ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal o sa tambak na kayamanan. Nagtapos ito sa isang payapang gabi habang kinakantahan niya ang kanyang mga anak ng isang hele at ang bawat salita ng kanyang awit ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Siya, ang asawang ipinagpalit sa ginto. Ngunit sa huli, siya ang naging gintong kuminang sa gitna ng lahat ng dumi ng mundo.